Unang Samuel, Kapitulo 31. Ang kamatayan ni Saul at ng kanyang mga anak. Dinigmaan ng mga Filisteo ang mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsitakas at marami sa kanila ang namatay sa bundok Gilboa. Si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Filisteo. Pinatay ng mga Filisteo sina Jonathan, Abinadab at Melkisua, ang mga anak ni Saul. Napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul, at nang siya'y makita at panain ng mga manunudla, si Saul ay malubhang nasugatan. Kaya sinabi niya sa tagadala ng kanyang gamit pandigma, "Saksakin mo na ako upang hindi na ako abutang buhay ng mga paganong iyan at paglaruan pa nila." Ngunit tumanggi ito sapagkat natatakot siyang gawin ito. Kaya binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang sarili. Nang makita ng tagapagdala na nagpakamatay si Saul, ganoon din ang ginawa nito sa kanyang sarili. Kaya ng araw na iyon, sabay-sabay na namatay sina Saul, ang tatlo niyang anak na lalaki, ang kanyang tagadala ng sandata at ang lahat ng kanyang mga tauhan. Na makita ng mga Israelitang nasa kabila ng libis at ng ilog Jordan na tumakas na ang hukbo ng Israelita, at nang mabalita ang napatay na sina Saul at ang tatlong anak nito, nilisan nila ang kanilang mga bayan at tumakas na rin. Kaya't nung dumating ang mga Filisteo, dito na sila nagkuta. Kinabukasan ng puntahan ng mga Filisteo ang kanilang mga napatay upang samsaman. Natagpuan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ng tatlo niyang anak. Pinugutan nila ng ulo si Saul at kinuha ang kasuotang pandigma nito. Pagkatapos, nagpadala sila ng mga sugo sa buong lupain ng mga Filisteo upang ibalita ang magandang pangyayari sa lahat ng tao at sa mga templo ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang kasuotang pandigma ni Saul ay inilagay nila sa templo ni Astarte at ibinitin ang kanilang bangkay sa pader ng Betsan. Subalit nabalitaan ng mga taga Jabes Gilead ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul. Nagtipon-tipon ang mga magigiting na mandirigma. Magdamag silang naglakbay at kinuha sa Betsan. Dinala nila ang mga ito sa Jabes at doon sinunog. Pagkatapos kinuha nila ang mga buto at ibinaon sa ilalim ng punong tamarisko sa Jabes. 7 araw silang nag-ayuno bilang pagluluksa.